Mainit. So, yun natin. Pauwi na tayo papunta natin yung airport. What's up guys, nandito pa ako sa hotel. So, meron pong nag-quarantine lang po ako ng overnight kasi kagabi dumating po ako ng Maynila is 9:15 ng lumapag ang eroplano 9:15 mula sa Oman. So, pagdating sa Oman po, pagdating sa Oman, galing po ng Oman to Maynila po siya is umabot po ng 9 hours po ang biyahe ko. So, sobrang pagod sa kasi pagdating mo sa pagdating mo sa tawag nito sa airport, kung hindi po tayo kompleto pala sa ating vaccine, sa ating mga number 1 po hinahanap dito sa Pilipinas is One Health Pass. Yun po yung hinahanap. So gaya nito po, sasample ko. So like ito po importante nating sa balak po na umuwi. Ito po ang kailangan natin, One Health Pass po. Ito po yung hinahanap pagdating sa aeroplano. So, kung galing po kayo ng Middle East o Saudi Arabia, kahit na saan po kayo galing, ito po ang number 1 hanapin dito sa Pilipinas. Kahit na ma-quarantine kayo, ito po ang kailangan, One Health Pass. So, ito naman ang mga ibang kailangan ko. Yung mga galing ng Saudi Arabia, kailangan nyo rin yung takawal na ganito. Takawal na, saka medical report nyo at saka vaccine nyo kung complete pa kayo para madali po ang process. Hindi na po tayo kailangan may quarantine. Pero ako po ay siyempre wala po akong biyahe papuntang Mindanao. So nag-stay muna ako ng overnight dito sa hotel kasi libre naman. Yun naman ang sabi ng UWA. So mamaya pa yung flight ko papuntang Mindanao. So now is nag-aantay na lang ng tawag mula sa UWA at naka-relax ka pa. At libre naman po lahat. Pero hindi naman ako maka-quarantine kasi complete vaccine naman ako. Mayroon na rin akong booster. So, yun po ang sa mga nagbabalak na umuwi. Hindi na mahigpit. Kung meron po kayong connecting flight, sabihin nyo na sa amo ninyo. Pag mga gustong umuwi ng galing ng Mindanao o galing umuwi ng Surigao, so sa Visayas, ay kailangan nyo nang humingi ng ng agaran talagang ticket. Magpabook na kagad kayo ng ticket na kung sino ba yung pwedeng mag-connecting. Kasi yung iba, nakasabay ko is nag-connecting na yon. May flight na sila ng diretso na yung flight nila. Kasi, limba, dumating ka dito ng hindi natin alam kung anong oras. Kasi yung sa akin kasi connecting yung nakuha ng amo ko. Kaya dumaan pa ako ng Oman, Saudi to Oman. Stopover po ako ng 12 hours doon o 13 hours yata, may higit, ganun. So, Oman naman, Manila. So, yung Manila, pagdating dito sa Manila, UWA, diretso ng UWA, chichip yung mga pa-film mo, kung complete po kayong vaccine, ganun. Pag na-complete na po, okay na po, release, pumunta na po kayo ng immigration. Pagdating sa immigration, tignan lahat, at kunin niyo yung bagahe niyo, pwede na po kayong mag-transfer sa NIIA to, kung ano po yung papunta sa inyong project, sa ating mga province. So, yun po yung update ng pag-uuwi mula sa nagbabakasyon mula sa ibang bansa dito sa Maynila. So ngayon hindi po may higpit, pero di natin alam kasi election o ano pa ngayon dito sa pabago-bago pa naman.
So now is baka sakaling magbago pa o magiging okay na ang lahat. Pero hindi siya maigpit naman na tulad noon na mga quarantine. Pero yung iba naka-quarantine kasi pag hindi ka fully vaccinated talaga, makwa-quarantine ka. Pag hindi ka fully vaccinated, tapos hindi ka kompleto yung sa papel mo. So, sa akin kasi, marami kami na overnight lang dito, nag-overnight kasi ang ano lang naman natin hindi ko naman na sinasabing kasi nung sinabi ko kasi kagabi na saan ba bilihan ng ticket papuntang Mindanao. So point ng ganun, nung sinabi ko ganun, may nag-assist sa akin na security guard o ano dun sa UWA, sa ni Iya. Sabi niya, "Sir, mag-overnight ka na lang muna sa hotel para masip po yung inyong ticket papunta sa sagot pa naman ng UWA yon." So, sasagutin pa pala ng UWA yon. Pero hindi ko naman nasasabi na in either tayo ay sasagutin lahat ng UWA. So, mas maganda na magpabook na kayo, nakasama ng ng amo nyo para at least sip na yung pag-uwi nyo, dire-diretso na. So sa akin kasi, nangyari, Manila lang yung binigay ng amo ko na ticket. So, ang ginawa ko is humingi ako ng extra money para sa kanya kung bibili ako ng ticket na panibago pauwi ng Mindanao. So, yun po yung updated ko sa inyo sa vlog kong ito. So, sa mga lahat ng umuwi, sana maging maayos. Kaya bago tayo uuwi ay maging clear lahat ang medical natin para wala po tong abiso o wala pong hindi po kayo na DTT ng araw o stay. Okay lang sana kung mga single tayo, kaya natin single kaya wala tayong mauwian. So okay lang na mag-stay tayo dito sa hotel, ganon. So what naman kung kailangan natin gawin yun, hindi na natin gawin yun. So yun po ang masasabi ko sa lahat po ng umuwi. Naguhugot lang si inyong idol na si Idol Fari ko ito. So guys, maraming salamat to. Itong update ko na to, sana makatulong po sa atin, lalo na yung umuwi ng nagbabakasyonista dito sa Pilipinas. So shout out po sa atin lahat. So lahat ng supporter ko na nanonood sa mga vlog ko na nakaraan nung kasabay ko nung umuwi ng Pilipinas. So inabangan nila yung kasi yung vlog ko kasi andun sila, nakita nila na nagba-vlog ko, binilog ko rin sila, nakita nila yung mga video ko nakasama doon. So ito, abangan ninyo po tong video kong ito. Makikita ang update ko sa bawat to. Kasi sa ngayon wala kasi akong internet na hindi ko ma-update kagad yung vlog na yon. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat.
guys, yung nagtatanong sa akin kanina na kung mayroon pa bang LGU na susundo galing sa so mula ako sa Manila OFW, meron pang susundo na galing ng kasi kalalapag ko ngayon dito sa Davao Airport, may sumundo na LGU ng North Cotabato na pinamumunuan ni Gobernador Nancy Catamco. So yung yung nagtatanong sa akin kanina, meron pa, pwede pa pala sa lahat ng OFW. Pwede pa yan. Wala na eh. So ito yung mga sundo nila ngayon, mga sasakyan. Hintayin na lang natin. Pagdating kasi sa Amas, guys, may susundo naman na LGU natin mula sa LGU tayo. Kung halimbawa Kabakan, meron kayo susundo sa inyo. Yung nagtatanong kanina sa akin, nagtatanong sa live ko kanina na nasa Manila ako, yun may susundo pa sa atin doon dito, naka Weaver. Pero kung talagang may magsusundo sa inyo yata, sir, paano kung may magsusundo sa kanila, may Weaver kailangan naman doon sa ang LGU? Oo. Hindi, halimbawa yung OFW nandito susunduin? Oo, hindi kung halimbawa sa Amas. Wala na ganun. Kung halimbawa may sundo sila. Nakuan po na family. Oo, ganyan. Kailangan po sir ng authority to fetch na galing sa munisipyo para na pinayagan ng munisipyo na pamilya ang magsundo dun sa Amas Capitol. Yun daw yung update natin. Kailangan mayroon daw tayong authority galing sa pamilya sa LGU natin sa kung ano ba Kabakan, Carmen, o anong sapok po ng North Cotabato. Yan po yun. So ito guys, hindi pa naman pala hindi naman pala mahirap kasi pagdating dito may sundo ka naman sa OFW. Sa mga so update ko kayo kung makarating ako sa Amas. So yun po yung mga susundo ng mga LGO para Nancy Catamco, Gobernador Nancy Catamco, sa programa ni Nancy Catamco yun po. Yan po yung mga namin lahat yan, from North Cotabato po lahat to. North Cotabato, kung yung ayan sa tapos may sundo. Kala ko wala na kasi itong ganitong programa, pero meron pa pala. Ayan, pipirma pa kayo, marami kang pipirmahan. So ito guys, pipirmahan. Kinsa kinapawan? Sundo ng LGU. Asa mo sa kinapawan ng baba niya? Asa man diya kami sa highway sir, diya sa Mercury. Ang sa'yo mas layo sa highway. Doon na sir, mga 8 minutes. Ano kinapawan niya? Sa Maligaya sir. Maligaya, padulong ito na sa